Good day po sa lahat, si Fiscal EJ po ito. Ngayon pag-usapan natin ang mainit na usapin. Pwede ba talagang mapasok ang Diskaya couple sa Witness Protection Program? At kung oo, sino ba ang may kapangyarihan para magpasya dito? Unang punto, kapangyarihan ni Senate President Tito Soto. Ayon sa Section 4 ng Republic Act 6981, kapag legislative investigation in aid of legislation ang pinag-uusapan, pwedeng mairekomenda ng isang legislative committee gaya ng Senate Blue Ribbon Committee na tanggapin ang isang testigo sa Witness Protection Program. Pero take note, ang rekomendasyon na ito ay hindi automatic. Kailangan pa ng approval ng Senate President o ng Speaker of the House depende kung saan isinasagawa ang investigasyon. Ibig sabihin, sa kaso ng Diskaya couple, tama lang na dumaan ang rekomendasyon ng Blue Ribbon sa approval ni Senate President Tito Soto. May kapangyarihan siyang mag-approve o mag-disapprove ng rekomendasyon kasi malinaw na nasa batas na nasa kanya ang final say mula sa panig ng Senado. Pero ulitin natin, kahit pa ma-approve ni Senate President Soto, hindi pa rin iyon admission mismo. Ang DOJ pa rin ang may huling pasya kung tatanggapin sila officially sa programa. Ikalawang punto, pasok ba sa requirements ang Diskaya couple? Balikan natin ang Section 3 ng Republic Act 6981. Ang testigo ay pwedeng tanggapin kung grave felony ang kaso. Check! Dahil ang plunder or malversation or graft ay mga grave felonies under the RPC at equivalent special laws. Number 2, meron bang substantial corroboration? Kailangan may ibang ebidensyang sumusuporta sa kanilang testimonya. Kung may paper trail o testimony ng iba pang insider, pwedeng pumasok ito. Number 3, may threat to life or safety ba dahil sa kanilang testimonya? Given na ang mga kaaway nila ay mga high-ranking officials, pwede ito ma-establish. At number 4, hindi sila law enforcement officers. Sila obviously ay ordinary civilians, so walang problema. So technically, pwede silang maging qualified. Pero ito ang tricky part. Kung ang Diskaya couple mismo ang sangkot sa pagnanakaw o misuse ng government funds, baka pasok sila under Section 10, yung State Witness Rule. Doon, pwede silang gawing state witness kung hindi sila ang most guilty at kung absolute necessity ang testimonya nila para mapatunayan ang kaso laban sa mas malalaking isda. Kaya lang, kung hindi sila ang pinakamalaking beneficiary o mastermind, baka hindi sila pumasa sa hindi most guilty requirement. That is why, kahit may kwento sila, the DOJ has to carefully weigh kung state witness lang ba sila or plain accused pa rin. Ikatlong punto, pwede bang ipa-refund ng DOJ ang nakaw nilang pondo? Yes, at malinaw ito kung babasahin ang Section 5E ng Republic Act 6981 at pati Section 1G5 ng Implementing Rules. Nakasulat kasi doon na bilang bahagi ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng DOJ at testigo na obligasyon ng witness to cooperate with respect to all reasonable requests of officers and employees of the government who are providing protection under this act. Isang reasonable request po ang pagbabalik ng perang ninakaw sa gobyerno. Hindi lang ito reasonable, kundi logical at expected. Protection is not a free ride. Ang Witness Protection Program po ay hindi sanctuaryo para sa magnanakaw, kundi incentive para sa pagtutulungan. Kaya kung papasok ang Diskaya couple, pwede at dapat hingi ng DOJ na isauli nila ang pera bilang condition for their protection. This fits with the principle that no one should profit from his own wrongdoing. So, ito ang recap. Number 1, tama na may approval power si Senate President Soto sa rekomendasyon ng Blue Ribbon. Number 2, posible na ma-qualify ang Diskaya couple depende sa gravity ng involvement nila at corroboration ng testimony. At number 3, oo, the DOJ can require them to return stolen funds as part of their obligations under the Memorandum of Agreement. So yan lang po ang nais kong ibahagi today and see you in my next video. Maraming salamat po.